Karaniwang eksena at ingay sa pagsisimula ng klase ang makita at maririnig nitong Lunes ng umaga sa mga eskwelahan sa Katimugang Mindanao, kabilang ang Sarangani at Jensan. Nang biglang yumanig ang lupa. Sa halos 1 minutong paglindol, tila hindi natitigil sa pag-indayog ang lupa. Kasunod ang kabi-kabilang paggulo. Mabuti na lamang at nasa labas pa ng mga silid-aralan ang mga mag-aaral, kaya naiwasan ng mas matinding pinsala. .8 magnitude ang lindol na yumanig sa katimugang bahagi ng Mindanao. Sa dagat na bahagi ng Maasin, Sarangani na itala ang sentro ng pagyanig dahil umano sa paglubog ng bahagi ng Cotabato Trench. Kabilang ang General Santos City, Sarangani at mga kalapit na probinsya sa seismically active region sa bansa o madalas yumayanig ang lupa. Sa Mindanao rin tumama ang itinuturing na pinaka mapaminsalang lindol sa bansa. Ang magnitude 8.1 Moro Gulf quake noong 1976 na sinundan pa ng tsunami. Dahil mababaw umano ang naging pag-alaw ng trench, naging mapaminsala ang Moro Gulf quake noon. Kapag mababaw po yung pinangyarihan po ng lindol, most likely mas mataas po yung impact o yung ground shaking na manaramdaman po natin. Compare po doon kapag malalim po yung pinangyarihan po ng lindol, maliit na po yung chance sa maramdaman po ito sa kalupaan. Ganito rin umano ang nangyaring paggalaw sa 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani itong Lunes. Sa nakalipas na 100 taon, 7 malalaking lindol na ang tumama sa Sarangani. Napuruhan din ng lindol ang maraming establishmento at istruktura sa General Santos City o Jensan. Makapigil hininga ang paglikas ng mga staff na ito ng isang fast food chain. Ilang sandali lamang nang makalabas sila, tuluyang gumuho ang gusali. Kahit ang malalaking mall, hindi kaya ang tindi ng pagyanig. Mga kawanda, ito po yung 3 palapag na gusali ng isang supermarket dito sa Barangay Kalumpang, dito ho sa Jensan. At yung 3 palapag na gusali, yung nakikita ho natin ngayon ay yung 2 palapag na lamang, yung 3rd and 2nd floor. Dahil yung first floor o yung ground floor po nandoon na, natabunan na ho. No? So, as we speak ngayon po, sa mga oras na ito, isa na po yung nakuha nilang patay dito sa supermarket na ito at 2 pa yung pinaghahanap. Ground floor, dito po tayo. Ma'am, okay pa ba dyan? Dito po tayo banda, ma'am. Dito po tayo banda. Safe tayo dito. Safe tayo dito? Opo, opo. Diyan sila huli nakita? Opo. Tapos yung kahapon, ito po dito po sa may bandang may dugo. Dito Diyan sa may po. poste na yan. Ayan po. Yan po posting yung ito? na-retrieve natin na isang Patay. Opo. Nung mga 8:30. Kahapon ng umaga? Pero nandito na kami 7:47. Opo. Pero mga hanggang 8:30 nagre-response pa sila. Okay. Kumakatok, sumasagot? Sumasagot at Kumakatok? Kumakatok, oo. Ano po yung sinasabi nila nung andito kumakatok? Tulong. Tabang. Tabang. Oo, tabang. Opo. Tapos, ano ho nangyari yun after? Po, maya-maya, wala na po. Maraming kabahayan din ang nawasak. Tila literal na pinagsakluban daw ng langit at lupa si Lola Ledesma. At ini ang akong tindahan, damo ng kadami sa mga cook nako, mga buak, tanan sa sulod nako tindahan. Pati ang rip ko, guba. Walay kuan. Ang kanyang boarding house naman, pinaguhuri ng lindol. Mao ni akong pisto nga na bar down ang akong kadir. Amo ni akong kuan, amo ni akong problema. Kay damo sang nangaguba. Malaking pinsala rin ang iniwan ng lindol sa mahigit 7 dekada ng Notre Dame of the Jangas University. Maging ang bagong gawang gusali ng University of Santo Tomas sa Jensan nasa pool rin.
Ang krus sa ibabaw ng main building, pinabagsak ng lindol. Wala pang kabuuang bilang ng mga namatay, nasugatan at halaga ng pinsala habang ginagawa namin ang ulat na ito. Kakatapos ng ipagdiwang ng parokya ang kanilang ika-40 anibersaryo ng linggo, isang araw bago ang paglindol. Masaya ang buong parokya, pero kasunod ng pagdiriwang sa isang iglap, ganito ang kinasadlakan. Ay, talagang nawala ang ho yung ganda. kay Same. Oo. Isang panel lang yun Isa natira. na lang. Tila binalatan ang buong kisame. Ito lang talaga ang naiwan, no? Nag-crack nga. Alin pa ito? Oo, yan. Yung lalagyan ng holy water yan. Apo, Kung ilalagyan ng holy magpasok water. dito bago magsimba. Hindi talaga namin... Inakala. Oo. Kahit minsan lang namin sa sarili na mangyari ito. Kasi 3 bisis na ito naglindol dito sa Mindanao. Apo. Ang lakas din. Naglaylayan ng mga kable. Halos natabunan na ng mga bumagsak na materyales ang mga upuan. Sa kabila ng malaking pinsala sa simbahan, tila milagrong hindi nasira ang mga imahen sa loob nito. Tingnan mo yung altar. image ni Holy Cross. Hindi talaga siya natinag. Nakikita mo talaga, hindi talaga niya sinira. Wala rin daw nasaktan sa mga tauhan at deboto sa simbahan. July 16, 1990, isang ordinaryong hapon na biglang nabalot ng takot. Sa loob lamang ng ilang segundo, yumanig ang malaking bahagi ng Luzon sa lakas sa 7.8 magnitude. Gumuho ang mga gusali, nagkabitak-bitak ang mga kalsada, naputol ang mga tulay, at libo-libong buhay ang naapektuhan. Pinakamatinding tinamaan ang summer capital ng Pilipinas, Baguio City. Mahigit 1,000 katao ang natabunan at nasawi dahil sa pagguho ng gusali at lupa. At bilyong piso ang halaga ng mga nasirang infrastruktura at kabuhayan. Hindi namin matyak kung kailan kami Tsaka ang unang-una talagang wala ng pag-asa ang bahay. Maka-wonder, paano nga ba nabago ng isang lindol ang pamumuhay ng isang buong henerasyon? Matapos ang mahigit 3 dekada, buhay pa rin ang takot sa alaala ng mga nakaligtas. Ang lindol sa Baguio noong 1990 ang itinuturing na isa sa pinakamalakas at pinakamapaminsalang kalamidad na yumanig sa ating bansa. Ayon sa mga eksperto, ang pagyanig na yon ay dahil sa paggalaw ng dagupan segment ng Philippine Fault System o yung malaking bitak sa ilalim ng lupa kung saan nagtatagpo o gumagalaw ang malaking bahagi ng mundo na tinatawag na tectonic plates. Kapag biglang dumulas o gumalaw ang magkabilang panig ng bitak na ito, doon nagkakaroon ng lindol. Ang lindol noong July 16, 1990, nagsilbing malagim na paalala sa buong bansa na ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, isa sa mga pinakaaktibong earthquake zone sa buong mundo. Makalipas ang halos 36 na taon, buhay pa raw sa alaala ni Pastor Mario ang naranasang kalamidad. Batang-bata pa ako noon. Ilang taon ko About 35 years old. Kasi nung nangyari yon, nasa loob ako ng factory building namin. Akala ko nahihilo lang ako. Hanggang marinig ko yung sigawan yung mga empleyado na lindol. Sabi niya, lindol, lindol. Sa Burnham Park noon, yung football ground, yung mga ibang mga body, sinasalansan doon para makilala ng mga relatives nila. Yung sa football ground doon natutulog yung mga taga-Baguio noon. At dahil sa malakas na lindol sa Sarangani at karatig na lugar nito lamang Lunes, tila nabuhay raw muli ang takot sa dibdib ni Pastor Mario. Nung napanood ko nga yung nangyayari sa Mindanao, sumariwa ang isip ko yung mga nangyari noon. Dito sa bahay,
Ako'y naganda palagi mga emergency lights ko kasi kung gabi nangyari, kahit mga simpleng mga ilaw na ganito, makakatulong ng malaki. We formalize. Mula sa takot, nabuo ang kahandaan. Mula sa karanasan, nabuo ang karunungan. At mula sa trahedya, nabuo ang mas matibay na pagpapahalaga sa buhay.